Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Chapter 21. Nanghihina si So habang nakatingin sa monitor ng Lambani. Ang liwanag ng kanyang rainbow rays ay hindi kasing ningning ng mga nakalipas na panahon. Nag-uusap-usap naman ang kanyang mga tagapayo dahil hindi sila aprobado sa pangingialam ni So sa ibang planeta. Marami ng Feroian ang nakatawid sa mundo ng mga tao at hindi naman siya nakialam. Bakit si Yo ay masyado niyang binabantayan? Hindi pa ba sapat na naglagay siya ng tanda sa katawan ni Yo para makausap natin siyang muli? Walang takot na tanong ng isa sa mga tagapayo ni So. Nagpadala ng mensahe ang Bathala. Nagagalit siya sa pakikilam ni So sa mundo ng mga tao. Nagbabala siya na kapag nagpatuloy ito ay parurusahan niya ang buong Feroe. Kailangan bang magsakripisyo tayong lahat dahil lang sa isang Feroian? Tanong din ng isa. Dahil naririnig ni So ang usap-usapan ng kanyang mga tagapayo kaya uminit ang pinuno ng Feroian. Wala man siya sa lugar ng pagpupulong gamit ang kapangyarihan niya, lahat ay naririnig at nakikita niya. Mabilis na lumabas ng Lambani ang nanghihina na si So. Dumiretso siya sa lugar ng pagpupulong. Napatayo ang apat na tagapayo niya habang nag-aapoy naman ang mga mata ng pinuno ng Feroe. Alam kong nagkamali ako subalit hindi nyo kailangan na pag-usapan ako habang ako ay nakatalikod. Tandaan niyong hindi mananatili ang Feroe sa kinalalagyan nito ngayon kung hindi dahil sa isang Feroian na gusto niyong talikuran. Dumadagandong ang boses na sabi ni So. Patawad, mahal na pinuno, sabay-sabay na sabi ng apat. Hindi ako nangangakong hindi ko nagagawin ulit ang ginawa kong pakikialam sa mundo ng mga tao kahit kapalit ang posisyon at ang buhay na mayroon ako. Wala man akong puso na katulad ng Bathala at ng tao, hinding-hindi ko tatalikuran ang isang kauri na ginawa ang lahat para sa daigdig na kinaroroonan nyo. Pagkabi noon ay umuwi si So sa kanyang bahay. Hindi niya kaya ang kanyang Cyril Dot. Halos maubos ang kanyang enerhiya sa pagpapaliwanag ng Sintuan Street upang matulungan lamang si Hexer. Tama si So, wika ni Wee. Siguro mas makabubuti kung tutulungan natin siya para magkaunawaan sila ni Yo. Kapag nangyari iyon, hindi na siya makikialam sa mundo ng mga tao. Dahil kakayanin na ni Yo na proteksyonan ang sarili niya. Tinig ng isa sa apat na tagapayo ni So. Subalit paano lalakas ang katawang tao ni Yo? Kahit naman magkausap sila ni So at wala rin magbabago. May alam ng lunas si So sa kahinaan ni Yo. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin ay tulungan si So para hindi rin tayo parusahan ng Bathala, pakiusap ni Wee sa mga kasama niya. Lumikha ng kakaibang tunog ang apat na Feroian. Ang mga nakarinig na kalahi nila ay lumikha rin ng ingay na sila-sila lamang ang nagkakaintindihan. Samantala, si Mori ay hindi mapakali. Ayaw niyang bumalik sa Hato compound na bigo at walang dalang magandang regalo para sa kaibigan niya. Labis din ang lungkot niya lalo at hindi niya makausap si Hexer. Nabalitaan ng dalaga na tinambangan ulit ang sasakyan ni Hexer. Maraming mga Hatos ang patuloy na nagagalit sa binata at inakala na anak siya ni Catherine sa isang demonyo. Bukod pa roon, hindi na lang sa dalawa nahati ang Hatos. Ang iba ay nagtalaga na ng kanilang bagong pinuno dahil ayaw raw nila sa isang sakitin na leader at ayaw rin nila sa walang puso na katulad ni Carl. Lahat ng iyon ay nalalaman ni Mori at nasasaktan siya para kay Hexer. Hintayin mo ako, Hexer. Tutulungan kita para mabawi ang dapat sa iyo at maging ang kalakasan mo, bulong ng dalaga habang hinahayaan ang Snow na tumama sa kanyang mukha. Nananatili pa rin si Mori sa Kyoto at nag-iisip kung paano makukuha ang loob ni Florencia. Tinubukan niya ito ulit na kausapin ngunit matatag ang pagtanggi ng ginang. Muli nitong hinabol ng samurai ang grupo ng dalaga. Ano kaya kung kidnapin natin ang buwisit na matandang iyon, sabi ng kasamang bodyguard ni Mori. Huwag niyong gagawin iyan. Tigil-tigilan niyo ang pagiging sanggano niyo. Inis na sabi ni Mori. May naisip ka na bang solusyon sa problema natin?
Tanong ng isa pa sa mga bodyguards. Wala pa at huwag niyo akong madaliin. Sumigaw na si Mori dahil nakakaramdam na rin siya ng kawalan ng pag-asa. Hiniling ni Mori na iwan siya ng mga kasama. Isang buwan na siya sa Japan ngunit walang nangyayari sa lakad niya. Batid ni Mori na patuloy na humihina ang katawan ni Hector kaya habang naghahanap siya ng pagkakataon na makausap si Florencia ay nag-aaral siya ng mga pwedeng gamot sa isang taong nanghihina. Bakit ba puro palpak ang experiment ko? Nabobo na ba ako dahil sa pagtira ko sa kalsada? Tumayo si Mori at ibinalibag ang hawak niyang bote. Taktong sa basurahan ito. Tumama. Bakit nagagalit ang kaibigan ko? Wika ng isang baritono na tinig. Napalingon si Mori at saglit tumigil ang oras. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya si Hector. Guwapo pa rin ito ngunit payat na payat ang lalaki. Mahina na rin ito ngunit kaya pa namang tumayo sa kanyang mga paa. Napaiyak si Mori nang makita ang kaibigan sa ganoong sitwasyon. Hindi siya halos makahinga dahil pakiramdam ng dalaga ay napakahina ng utak niya kaya hindi siya makahanap ng gamot para sa isang taong mahalaga sa kanya. I'm sorry. I'm sorry. I failed to do my task, iyak ni Mori. Isang mahigpit na yakap ang ganti ni Hector sa dalagang panay ang iyak kahit pinatatahan na siya ng binata. Si Froilan at Jomar na kasama ni Hector sa paglisan niya sa Hato compound ay isinara ang pintuan ng silid na kinaroroonan ni Mori upang magkaroon ng privacy ang dalawa. Tinong may sabi sa iyo na pumunta ka rito sa Japan? Halos isang buwan din akong naghihintay but you never came back. I thought you forgot your promise na babalik ka. Emosyonal na sabi ni Hector. Hindi ako nakabalik agad kasi hindi ko pa nakukuha ang bagay na gusto kong kunin dito. Paliwanag ni Mori. Bakit ka nandito? Kasi nandito ka. Tinangnan ni Hector sa mga mata niya si Mori. Buong suyo niyang hinawakan ang baba ng dalaga at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Isang halik na punong-puno ng pananabik ang pinagsaluhan nila. I miss kissing you, Mori. Ako rin, sobrang nasabik ako sa iyo, ganti ng dalaga. Sa ikalawang pagkakataon ay muling maglapat ang mga labi nila, mas matagal at mapaghanap. Pupuntahan natin ngayon ang taong may hawak ng machine na gusto mong makuha. Sabi ni Hector. Huwag. Baka mapahamak ka, ako na lang ang kukuha ng bagay na iyon mula kay Florencia. Tama nga ang mga kasama ko, siguro kailangan ko ng gumamit ng dahas, buo ang loob na sabi ni Mori. Tinampyan ni Hector ng halik ang pisngi ni Mori bago siya dahan-dahan na lumayo sa dalaga upang makaupo. Nanghihina ang binata kaya humingi rin siya ng tubig. Magpahinga ka muna, sabi ni Mori habang inaalalayan si Hector para makahiga ito sa kama niya. Sa bahay namin tayo tutuloy mamaya. Kung sinabi mo sanang dito ang punta mo, sana hindi ka na nagustusan, sabi ni Hector sa nanghihina na tinig. Inilapat ni Hector ang likod niya sa malambot na higa ni Mori. Amoy ng binata ang mabining pabango ng kaibigan niya, hinailan niya si Mori upang makahiga ito sa kanyang tabi. Payapa ang pakiramdam ni Hector habang dinadama ang init ng katawan ng babaeng yakap niya. Nang makatiyak si Mori na tulog na ang katabi ay dahan-dahan niyang inalis ang braso nito sa kanyang baywang. Umungol si Hector subalit na natili itong tulog. Lumabas ang dalaga at hinanap si Froilan ngunit umuwi na raw ito sa bahay ng mga Rendan. Tanging si Jomar at mga kasama niyang bodyguards ang nasa labas. Kumusta siya? Tanong ni Jomar. Tulog siya, maikling sagot ni Mori. Ano ang nangyari, Jomar, habang wala ako? Noong una ay nakuha niya ang suporta ng mga Hatos subalit nalaman niyang bago namatay si Boss Miguel ay marami na palang problema ang samahan. Tinikap niyang buuan ang grupong natitira pa subalit isinuka siya ng mga Hatos ng mabulgar na may kakaibang karamdaman pa rin si Boss Hector. Akala kasi nila ay magaling na ito kaya nang malaman nilang nanghihina si Boss ay nag-aklas sila at gumawa ng sarili nilang grupo. Mga walang utang na loob, inis na sabi ni Mori. Muli siyang pumasok sa loob ng kanyang
Tilid at tinitigan niya lang habang natutulog ang lalaking pinanabakan niya ng ilang linggo. Can it be love? Tanong ni Mori sa kanyang sarili. Pero bakit ganito kat hindi? Pinahal ko naman si Jordan noon at hindi naman ganito ang pakiramdam ko. Inaplos ni Mori ang hampak na mukha ni Hexer. May kirot siyang naramdaman sa kanyang puso. Pumuhit iyon na para bang hiwa ng isang espada. Sana tao ka talaga kasi parang mahal na kita, bulong ni Mori bago niya hinalikan si Hexer. Ang binata na noon lang muling nakaranas na matulog ng mahimbing ay tinabigang kaibigan niya. Buong akala niya ay panaginip lang ang lahat. Napapikit si Mori at napakagat sa kanyang labi dahil napasubsob siya sa mukha ni Hexer. Nadadaganan niya rin ang binata at hindi siya makakilos dahil sa higpit ng pagkakapulupot ng braso nito sa katawan niya. Tiniis ni Mori ang ganoong posisyon kahit nangangawit na siya. Nang maramdaman niyang lumuwag ang braso ng binata ay saka lamang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Ang sarap mong nakawan ng halik. Ikaw lang ang nakilala kong mafia prince na hindi agresibo, mabait at higit sa lahat, makatao. Patawarin ako ng Diyos pero natututunan na yata. Talaga kitang mahalin, bulong ng isip ng dalaga habang hinahaplos niya ang pisngi ng tulog na binata. Nang araw din na iyon ay muling bumalik si Mori sa bahay ni Florencia. Buo ang loob ng dalaga na kunin ang makina sa tunay nitong may-ari kahit ano pa ang mangyari. Tatingin Kasini. Mori ay nauubos na ang oras ni Hexer sa mundo ng mga tao at hindi niya alam kung kakayanin niyang mawala ang Mafia Prince. Kabababa pa lang ni Mori ng sasakyan nang biglang sinalubong siya ni Florencia ng samurai. Galit na galit pa rin ang ginang at hindi siya nag-atubili na sugurin ang grupo kahit alam niyang mga miyembro ng mafia ang kaharap niya. Manang-mana ka sa mga magulang mo. Makasarili ka rin katulad nila, walang preno na. Sabi ng babae. Subukan mo akong tagay niyan. Galit na sabi ni Mori. Matigas ang kanyang mukha na. Tinatapang palalo ng makapal niyang ilay. Hawak niya sa kanang kamay ang isang kalibre ng baril na nakaumang sa natigilan na ginang. Kayong mga miyembro ng Vinso, dahas palagi ang inyong sandata. Mga wala kayong puso katulad ng inyong pinunong si Jordan, sabi ng ginang sabay baba ng hawak niyang samurai. Hindi kami. Wika ni Mori. Mori. Ibaba mo ang hawak mong baril. Malakas na sigaw ni Hexer na pumutol sa sasabihin sana ng dalaga. Salubong ang kilay ng binata at nagtatadyas ang kanyang ngipin. Ang mga kamao niya ay nakakuyom at nanlilisik ang mata nito sa dalagang hindi nakakilos. Chapter 22. Magkakaharap sina Hexer, Mori at Florencia sa sala ng isang makiya, sinaunang bahay ng mga Japanese sa Kyoto. Galit pa rin si Hexer at halata iyon sa mukha ng binata. Mahigpit din ang hawak nito sa basong tanga niya. Patawad sa kapahangasan ng kaibigan ko, Florencia, sabi ni Hexer. Ako ang dahilan ng lahat. It's a big misunderstanding. Ang buong akala ko ay narito siya para kunin ang invention ko. At ibigay ito sa mga miyembro ng Vinso. Hindi ko alam na ikaw ang gagamit nito. Mahinahon na si Florencia at hawak ang kamay ng Mafia Prince. Nakatitig ito sa malamlam ng mga mata ni Hexer. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya ang sanggol na minsan ay muntik kumitil sa buhay niya. Ang walang muwang na sanggol na siya rin nagligtas sa kanya. Noon. I am so happy to meet the doctor who once saved my life, sabi ni Hexer. No, boss. You saved my life. Natutuwa akong muli tayong nagkita. Ikaw ang dahilan kaya. Mula sa pagiging doktor ay nag-aral ako upang maging ganap na scientist. Ginawa ko ang AHX2 machine para sa iyo, boss, wika ng scientist na dating doktora. Kinusat ni Mori ang kanyang mga mata. Ang kanyang tainga ay ginalaw rin niya upang tiyakin na hindi siya nananaginip. Ngunit biglang tumulis ang kanyang nguso nang tumingin sa kanya ng masama ang kaibigan niya. May idea ka ba kung bakit sobrang hina ng katawan ko? Tanong ni Hexer kay Florencia. Ang suspecha ko ay dahil hindi kinakaya ng katawang lupa mo ang lakas na taglay mo sa daigdig na pinagmulan mo, sagot ni Florencia. One more thing?
That body is very weak talaga. Kahit noon pa. Matagal kasing nawala ng oxygen ang katawan na iyan. I can't forget na halos 10 minutes kitang pinilit buhayin. Nasabi nyo na ginawa nyo ang AHX2 dahil kay Hexer, ibig sabihin po ba ay alam nyo na? Alien siya. Sabad ni Mori sa usapan ng dalawa. Napatingin ng doktora na ngayon ay scientist na sa dalagang ilang ulit niyang hinabol ng samurai. Masama pa rin ang loob ni Florencia kay Mori ngunit bilang respeto sa pinuno ng Ito Mafia Group kaya pinapasok niya itong muli sa bahay na tinutuluyan niya. May kutob na ako noon pa man na sinapian ng isang nilalang ang katawan ng anak ni Boss Miguel. Nang ipinanganak ka, Boss Hexer, nagkaroon noon ng kakaibang pangyayari sa Earth. Siguro ay batid mo na iyon. Ako ang personal na nag-asikaso sa iyo noon kaya alam kong wala ang balat sa kanang pulsuhan mo. Ngunit nang muli kong tingnan ang kalagayan mo, nagulat ako na may balat ka na sa braso. Hindi tattoo yan dahil impossible na palagyan ka kaagad ng tattoo ni Boss Miguel. Kung ginawa mo ang AHX2 para sa akin, pwede ko na ba itong gamitin ngayon? Gusto ko din malaman kung bakit interesado ang Vinso Mafia Organization sa makinang iyan, tanong ni Hexer. Ang Vinso ba ay kalaban ng mga alien kaya pinipigilan nila na magkaroon ng ugnayan? Ang alien at tao. Noong bata ka pa, nawala ka. At nang matagpuan ka ay kasama mo ang babaeng iyan. Itinuro ni Florencia si Mori. Tingin sa kaalaman mo ay pinagbantaan ni Boss Miguel noon ang mga magulang ni Mori. Magkakakilala na kami noon dahil sa isang conference kaya nabalitaan ko iyon. That time, humingi ng tulong ang mga magulang ni Mori sa Vinso Mafia Organization. At dahil magkaibigan naman sina Donald Vinso at ang iyong ama kaya nakaligtas ang mga magulang ni Mori sa parusa ni Boss Miguel. Kung gaano kabait si Donald Vinso ay ganon naman kasama ang ampon niyang si Jordan. Nagsalin ng tubig si Florencia at saka uminom. Nakatingin ito ng masama kay Mori na kung wala lang si Hexer ay baka hinabol na naman niya ng samurai ang dalaga. Noong teenager na kayo, nalaman ni Jordan na ginawa ko ang AHX2 dahil minsan itong tinakaw ng mga magulang ni Mori para sa exhibit noon sa Amerika. Balak sana ng mag-asawa na ipakilala ang AHX2 bilang kanilang gawa, sa tulong ni Ma'am Catherine, ay nabawi ko ang machine. Tinakaw rin kasi ni Donald Vinso ang AHX2 mula sa mag-asawa bago pa nila ito mailabas ng bansa. Without knowing it, ipinangako pala ng mga magulang ng babaeng iyan ang AHX2 kay Jordan. Nang malaman ni Jordan na nasa akin ito ulit, pinatay niya ang pamilya ko, si Ma'am Catherine ang tumulong sa akin para makapagtago ako rito, pagpapatuloy ni Florencia. I don't know about this story, biglang sabi ni Mori. My parents were working so hard para sa pangarap nila kaya nga nila ako napabayan. Ang alam ko ay pinatay sila ni Jordan dahil sa akin. Gusto kasi akong ilayo ng parents ko mula kay Jordan. Palabas na lang nila iyon dahil at that time ay tinulungan na ako ni Ma'am Catherine at ni Donald Vinso. Ayaw lang masira ng mga magulang mo ang tingin mo sa kanila kaya nagsinungaling sila. Ngunit kahit anong tanggi, anak ka pa rin ng mga makasariling mga tao. Gigil na sabi ni Florencia kay Mori. Inosente si Mori at wala siyang alam, pagtatanggol ni Hexer sa kaibigan. Maaring wala siyang alam sa nakaraan pero nasa dugo niya ang pagiging ganid at makasarili, boss, matapang na sabi ni Florencia. Florencia, para sa akin, kalimutan mo muna ang galit mo kay Mori, sabi ni Hexer. Napayuko ang ginang at buong puso na pinagbigyan ng Mafia Prince. Pagkatapos magkapaliwanagan ay nangako si Florencia na ibibigay niya ang kailangan ni Hexer ngunit humingi muna ang ginang ng ilang araw para daw maayos niya ang machine. Sa bahay na ng mga magulang niya tumuloy ang grupo ni Hexer. Pagkalapag kasi ng private na eroplanong sinakyan nila ay sa nirerentahang bahay ni Mori muna sila tumuloy kanina kaya hindi pa handa ang mga tauhan doon sa muling pagbabalik ng Mafia Prince sa bahay na dati ay bakasyonan niya lang sa Kyoto. Nakasimangot pa rin si Hexer ngunit halata sa mukha niya ang matinding pagod. Si Mori
ay hindi halos makatingin sa kaibigan niya. Sana maging maayos na ang lahat sa pagtira natin dito, wika ni Froilan. Mabilis na sinigandahan ni Jomar ang sinabi ng isa sa mataas na pinuno ng Hato. Ngayong, watek-watek na ang grupo nila at puro palpak na ang kanilang operasyon ay dama ng mga Hatos na nasa panig pa ni Hexer ang bigat ng problemang kinahaharap nila. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala kayo sa akin, mahinang sabi ni Hexer. Napatango na lang ang mga Hatos na nag-uusap. Si Hexer naman ay tumuloy sa kanyang tilid at alalay pa rin ni Mori. Tiningnan ni Hexer ang dalaga ngunit hindi na mababakas ang inis sa mukha nito kanina. Tahiga na umupo si Hexer at hindi binitawan ang kamay ng kaibigan niya. Masyado kang padalos-dalos, mahinahon na sabi ni Hexer. Next time, be patient. Doon. Rush matuto kang makinig. Kung nagkataon ay baka napatay mo ang kawawang si Florencia. Hoy, alien. Ginawa ko iyon para sa'yo, sagot ni Mori. Hinailan ng dalaga ang kamay niya at hinayaan naman siya ni Hexer. Nangingiti si Hexer sa pagtawag sa kanya ni Mori ng alien. Nakakagani yun sa loob ng binata na nalilito pa rin kung paano siyang nabuhay pagkatapos niyang mamatay noong sanggol pa lamang siya. I hope na hindi makalabas ang tungkol sa pagkatao ko. Honestly, kung hindi lang sa pagmamahal sa akin ng mga magulang ko, gusto ko nang iwan ang magulong buhay ng mga mafia pero magpapagaling ako para sa alaala ng mga magulang ko at para hindi mabaygo ang mga taong naniniwala pa rin sa akin. Kung totoong ang alien ako sa nakaraan kong buhay, sana may power ako para matapos ko na ang problema ng Hato, mahabang sabi ni Hexer. Aba, ang daldal ng alien, patuloy na biro ni Mori sa kaibigan niya. Give me a kiss? Please, pakiusap ni Hexer. Ayoko nga. Baka kagatin mo ako. Mori. Oh, ito na. Kiss lang pala. Kung gusto mo. Mabilis na hinalikan ni Mori si Hexer. What? Humiti ng pilya si Mori at kinurap-kurap ang mata niya. Nagpakyut siya sa binata at saka malanding pinadaanan ng mga daliri niya ang payat na katawan ng binata. Damn it, mahinang sabi ni Hexer. You're driving me crazy. Umalaklak si Mori na tuwang-tuwa sa naging epekto ng kapangahasan niya sa binata. Mabilis niyang hinalikan muli sa labi ang kaibigan na napaungol dahil sa inis. Kapag gumaling ako, kumanda ka talaga sa akin. Ipinikit ni Hexer ang mga mata niya at takapinalaya si Mori sa silid. Ang dalaga naman ay malakas na tumawa dahil sa kapolyahan niya. Ngunit pagsara ng pintuan, ang masayang mukha ay napalitan ng kalungkutan. Kita kasi ng dalaga ang panghihina ng kaibigan niya. Samantala, sa Libana ay mainit ang sagupaan sa pagitan ng Sanoa Mafia Group at ng Dekayon Mafia Group. Hindi pa rin nagpapakilala ang leader ng Sanoa at wala pa rin itong mukha. Sa underground world. Inimbitahan ni Jordan si Carl sa kanyang bahay para pag-usapan ang lumalaking grupo ng Sanoa. Si Carl naman ay pinapanindigan pa rin na siya na ang pinuno ng Hato Mafia Group kaya ang maliliit na grupo na nabuo mula sa nagkawatak-watik na Hatos ay kinakalaban ng grupo ni Carl. Nasaan ang daddy mo? Tanong ni Carl kay Jordan. Bakit hindi ko siya nakikita at wala? Akong nababalitaan sa kanya, lately. Nasa bakasyon si daddy, kibot balikat na sagot ni Jordan. Biglang natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang yumanig ang lupa. Napamura sila. Pareho dahil sa malakas na tunog ng pagsabog. Turn na. May bomba yata sa atin. Malakas na sabi ni Carl sabay tayo. Humisi si Jordan at nang aasar na tiningnan si Carl. Maraming bagay ang maglalaro sa isip niya at siya lamang ang nakakaalam. Jigo. Naglalaban na naman siguro ang Sanoa Mafia Group at ng Dekayon Mafia Group. Napapadalas ang laban ng mga tang. Akala nila mas malakas na sila sa atin, kumahalaklak na. Sabi ni Jordan. Nagpapakitang gilas pala ang mga mahihina, walang emosyon na sabi ni Carl. Sa bahay ni Jordan ay naririnig ang malalakas na putok ng baril at ang mas marami pang pagsabog. Ordinaryo na ang makarinig ng putok ng baril sa mga taga-Libana subalit sa mga
Tibilyan ng mga mahihirap at walang mapuntahan ay isa iyong bangungot lalo na ngayon na. Pamina ang kapangyarihan ng Hatos dahil sa kasakiman at kawalan ng tiwala ng mga ito sa kanilang prinsipe. Nawala ang takot sa ibang grupo ng mafia nang malaman nilang umalis ng bansa ang mafia. Prince ng Hatos. Nagpapagalingan sila ngayon upang kilalanin ang grupo nila na pinakamalakas sa buong Libana. Gusto mo bang makigulo? Tanong ni Carl kay Jordan. Hindi kailangan. Malakas ang grupo ko at kahit grupo mo at kaya naming apakan, sagot ni Jordan. Nainsulto si Carl sa tinura ng kanyang kausap. Taisip ng kapatid ng dating mafia boss ng Hato ay Hato pa rin ang pinakamalakas. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil baka mamaya ang grupong sinasabi mong kaya mong apakan ay siya palang papatay sa iyo, galit na sabi ni Carl. Wala ka pang nararating, Carl. Nakadikit ka lang sa akin kaya kilala ka nila pero bukod doon, wala ka nang maipagmamalaki pa, walang preno na sabi ni Jordan. Humugat ng baril si Carl. Hindi niya gusto ang kanyang mga naririnig at ayaw niya sa lahat. Ay may namalit siya ng ibang tao katulad ng ginawa sa kanya dati ng kanyang mga magulang. Si Jordan naman ay nabigla at sa ilang segundo ay napatda ito. Bago pa man nakabunot si Jordan ng kanyang sariling baril ay nabuwal na siya sa damuhan habang hawak ang kanyang kaliwang dibdib. Chapter 23. Nabalitaan ng grupo ni Hexer ang nangyari sa pagitan ni Carl at Jordan. Hindi man nagsasalita ay nakikiramdam naman ng Mafia Prince sa mga kilos ni Mori dahil gusto niyang matiyak kung mahal pa ba ng dalaga ang ex-boyfriend nito. Ipinagtataka naman iyon ng dalaga na nakahahalate na. Alien, ayusin mo lang ang paghihinala sa akin, pabulong na sabi ni Mori. Hinawakan pa nito ng bahagya sa kwelyo niya ang nagulat na binata. What is your problem? Tanong ni Hexer. You are pretending na nothing is happening pero alam kong may iniisip ka against sa akin. Based on your actions, gigil na sabi ni Mori. Hindi ka ba nasasaktan dahil sa nangyari kay Jordan? Diretsa na tanong ni Hexer sa dalaga. Bakit? Hindi pa naman siya patay, di ba? At kahit mamatay siya, wala akong pakialam sa kanya. Mahal mo siya, di ba? Oy, alien, correction. Minahal at hindi mahal. Magkaiba iyon. The first one is past, the latter is present. Hindi na siya ang present ko at lalong hindi na siya ang future ko. Magpagaling. Kapara ikaw ang future ko. Padaskol na binitawan ni Mori ang kwelyo ng binata ng ngiting-ngiti. Dinadaga ang dibdib ng Mafia Prince kahit nahuhulaan na niyang may gusto sa kanya si Mori dahil sa lagay ng kalusugan niya. LMOK. Lumakas na ako ng kaunti simula nang dumating ka. Pero ngunit totoo ang tinura ni Hexer. You're not okay. Your oxygen level is not normal. Your body shape is not as good as before. In short, pangit ka sa paningin ko. Battery na sabi ni Mori. Pumalaklak si Hexer habang si Mori ay naiinis na iniwan si Hexer sa sala ng bahay. Maaga. Tilang gumising dahil babalikan nila si Florencia. Kumusta? Masayang pumasok ang isang bisita na hindi inaasahan ni Hexer. Cedric. Pare, kumusta? Halos matamba si Hexer sa labis na pinanibik sa kanyang best friend. Ikaw ang kumusta? Grabe, pare, ang payat mo na. Ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka ba inaalagaan ni Mori? Biglang bumalik si Mori sa sala dahil sa ingay na narinig niya. Masaya rin niyang tinalubong ang pinsan ngunit nakatalas ang nguso niya. Nako, kung sa alaga lang, ginawa ko na ang lahat. May bonus pang. Napangiwi si Hexer. Umarte siyang may masakit sa kanya para lang maputol si Mori sa kadaldalan nito. Ayaw kasi ng binata na malaman ni Cedric ang paghalik niya madalas kay Mori. Nang araw na iyon ay hindi natuloy ang grupo sa pagpunta sa bahay ni Florencia. Ginugol nina Hexer at Cedric ang maghapon para sa bonding nila. Masaya nilang binalikan ang mga alaala nila sa Japan noong mga bata pa sila. Why are you here? Tanong ni Hexer kay Cedric. Gusto lang kitang kumustahin.
Sinabi ni na daddy at mommy na bumisita ka sa bahay. Bago kayo lumipad papunta rito kaya sumunod ako, wika ni Cedric. Ah, yes. Saan ka ba galing? Walang idea ang parents mo kung nasaan ka noon, seryosong. Tanong ni Hexer sa kaibigan. Galing ako sa girlfriend ko sa probinsya, sorpresa na sabi ni Cedric. Girlfriend. Tikreto lang natin ito, Hexer. May girlfriend na ako. Matagal na. She's poor kaya kailangan. Kung itago muna kina daddy at mommy. She's the reason why nawawala ako ng ilang araw nang. Hindi alam ni na daddy at mommy. Masayang niyakap ni Hexer ang kaibigan niya. Pinati niya ito sa pagkakaroon ng kasintahan. Kahit patago lang iyon. Batid ni Hexer na sa tapang ni Cedric, darating ang araw na ipapakilala din nito sa publiko ang kanyang nobya. Tinanong ni Cedric si Hexer kung ano ang pinagkakaabalahan nito sa Japan. Inilahad ni Hexer ang lahat-lahat sa best friend niya. Maging ang tungkol sa AHX2 machine ay hindi niya inilihim sa kaibigan. Wow! Ibig bang sabihin ay may best friend akong alien? Nagagalak na tanong ni Cedric. Kay Hexer. Hindi pa sigurado iyon. Inaalam ko pa ang lahat, Cedric. Sana ano man ang kalabasan. Dito, nandyan ka pa rin, pare, para sa akin. Basta huwag mo akong kakainin, biro ni Cedric kay Hexer. Napamura si Hexer at binatukan niya ang kaibigan. Nagkatawanan ang dalawa at naglaro. Na parang mga bata. Samantala, si Mori ay umalis ng bahay habang abala sina Hexer at Cedric sa kanilang harutan. Hindi nagpaalam ang dalaga dahil tiyak niyang hindi siya papayagan ng Mafia Prince. Para kay Mori, wala siyang oras na dapat sayangin. Agad siyang pinapasok ni Florencia sa loob ng bahay. Nagmamadali ang ginang at tila may kinatatakutan ito. Kunin mo na ang AHX2 machine, nagmamadali na sabi ni Florencia. Hindi dapat. Malaman ng sino man na nasa iyo na ito. Malalagay din ang buhay mo sa panganib oras na may makabatid na hawak mo na ang makina. Isang alien ang nais rin itong makuha. Ilang araw na niyang sinusubukan na kunin ito pero nakakaligtas ako gamit ang inimbento kong pananggalang. Subalit hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ng pananggalang ko ang lahat. Alien. May ibang alien sa Earth bukod kay Hexer. Gulat na tanong ni Mori sa ginang. Alam kong alien siya dahil ang tanong niya ay rumerehistro sa makina. Lumapit si Florencia sa maliit na makina. Kaya itong buhati ng isang kamay lamang. Ito, kunin mo rin. Ito. Inabot ni Florencia ang isang maliit na bagay na parang cellphone kay Mori. Nagtataka na inabot ni Mori ang isang bagay. Pinakatitigan niya ito at naguguluhan na. Tumingin siya kay Florencia. Ano ito? Ang tawag dyan ay AHX. That is the device where you can read the translated sound from the outer space. Paano ko ba sasabihin ito sa iyo ng mabilis? Kailangan mo nang umalis dito. Ngayon din. Florencia, ma'am, ano ba ang nangyayari? Nag-aalala na tanong ni Mori. You listen carefully. Wala na tayong oras. Someone is trying to block kung ano man ang gusto niyong malaman. Ganito iyan, anumang tunog ang masasagap niyo mula sa outer space ay papasok sa AHX2. The sound wave will be translated in the AHX2 machine. Through microwave, the translated sound will be transmitted and converted into words sa AHX device. Now, leave, don't tell anyone na nasa iyo na ang mga iyan. Kayo lang dapat ni Boss Hexer ang nakakaalam tungkol sa bagay na iyan. Sumama na po kayo sa akin, sabi ni Mori. No. Mapapahamak ang Mafia Prince kapag ginawa ko iyan. Matanda na ako and I've done my mission here in Earth. Go. Go. Halos masubsob si Mori sa paglabas ng bahay na tinitirahan ni Florencia. Nangangatog ang tuhod ng dalaga habang kalong ang mga makina na ilang taon din na ginawa ni Florencia. Bago pa man maisara ng ginang ang pintuan, isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ni Mori. Thank you for making this device para sa lalaking natututunan ko ng mahalin. I'm sorry.
Kung nasaktan ka ng mga magulang ko, umiiyak na sabi ni Mori. Love him. Take care of our mafia prince. Huwag na huwag mo siyang papuntahin rito. Go. Pagkasabi noon ni Florencia ay isinara na niya ang pintuan at si Mori naman ay patakbong. Tinungo ang sasakyan na dala niya. Itinago niya ang mga binigay ni Florencia sa ilalim ng huling upuan ng sasakyan. Dahil customized car ito kaya hindi agad makikita ng sino man ang mga makina na dala niya kung hindi sasadyain na hanapin ito sa sasakyan. Si Jomar na unang nakita ni Mori pagdating niya ng bahay ni Hexer ay sinalubong ang dalaga ng mapanuri nitong mga mata. Mataray naman siyang inirapan ng dalagang hindi. Nagpapahalata na natatakot siya. Oh, bakit? Bawal bang lumabas at iwanan sandali ang tupakin mong boss? Tanong agad ni Mori kay Jomar. Alam ba ni boss na umalis ka? Balik tanong naman ng isa. Hindi. At ako na ang magsasabi sa kanya. Hindi mo naman kaya ang research na ginagawa ko kaya huwag ka ng yumpal pa. Now, kung kaya mong maghanap ng gamot niya, sige isumbong mo ako. Pagkasabi noon ay mabilis na pumasok si Mori sa silid niya. Habang nakahawak sa kanyang baywang ay nagpalakad-lakad ang dalaga. Nag-iisip siya kung paano ang gagawin niya. Maaari kasi siyang mapagbintangan kung sakaling may mangyari kay Florencia. Iniisip rin ng dalaga na pati si Hexer ay baka hindi siya paniwalaan. Ano ba itong napasok ko? Lumapit si Mori sa ginagawa niyang experiment para makabuo ng gamot ni Hexer. Damn it! Hindi pa rin siya effective ilang daga pa kaya ang mamamatay bago ako makagawa ng gamot niya. Isang mahinang katok ang nagpaangat ng ulo ni Mori. Sa pintuan ay naroon si Hexer at naghihintay na pagbuksan siya ng dalaga. Nagtataka ang binata dahil noon lang matagal na bumukas ang pintuan ng silid nito. Mori, bubuksan mo ito o sisirain ko ito? Galit na tanong ni Hexer. Naiinis siya sa tagal ni Mori kumilos. Andyan na, bubuksan na po, kamahalan. Pagalit na sabi ni Mori mula sa loob. Ano ang problema mo? Tanong agad ni Hexer. Kapag mabagal, may problema ka agad. Tanong ni Mori. Hindi ba pwedeng nasa comfort room at tumatae? Tigilan mo nga ako sa katarayan mo. Halik pa lang ang ginagawa ko sa iyo, naglilihi ka na. Agad, pang-aasar din ni Hexer. Pwede bang anakan mo ako? Hiling ni Mori sa kaibigan niya. Mula sa pagiging mataray. Kanina ay nagbago ang tono ng boses nito. Nagmamakaawa ang dalaga. Kita sa mukha niya ang pagiging desperada. You're crazy? Tanging nasabi ni Hexer. Hexer. Natatakot na lumapit si Mori sa binata. Niyakap niya ito ng ubod higpit. Ano man ang mangyari, ako lang ang paniniwalaan mo, ha? Anong ginawa mong masama? Tanong ng binata. Wala akong ginawang hindi maganda. Pero natatakot ako sa mga mangyayari. Ano man ang malaman mo, ako sana ang paniwalaan mo kasi hindi ako gagawa ng kahit anong hindi mo inutos o gusto, sabi ni Mori. Habang tinitingnan ni Hexer ang kaibigan niya ay nakadama siya ng awa para rito. Batid ng binata na kung hindi lang ito nasabit sa gulo ng underground world ay baka isa ng sikat na scientist ang dalaga. Maaaring kilala na ito sa buong mundo dahil sa taglay nitong talino. Subalit, dahil na rin sa kanya kaya hindi na makausad si Mori sa karera nito. Yayakapin sana ni Hexer ang kaibigan nang biglang kumatok si Jomar sa silid ni Mori. Tinatawag nito si Hexer. Hindi ba makakapaghintay ang ibabalita mo at kailangan mo akong istorbohin kahit may kausap ako? Kunot nung tanong ni Hexer kay Jomar. Hindi, Hexer. Kailangan natin mag-usap, sagot ni Froilan na naroon din pala. Ano ang problema, Ninong? Tanong ng binata. Binomba ang bahay ng mga magulang mo sa loob ng Hato compound, sagot ni Froilan. Sino ang salarin? Tanong ni Hexer sa mga kasama niya. Grupo raw ni Carl, ani ni Jomar. Hayaan niyo lang sila sa gusto nila. Babalik ako ng libana na mas malakas at kapag dumating iyon, pagbabayaran ko sila. Sa ngayon, maghanda kayo dahil kahit late na ay pupuntahan natin si Florencia, utos ni Hexer.
Parang hihimatayin si Mori dahil sa narinig niya. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang grupo ni Hexer upang hindi ito matuloy sa pagpunta sa bahay ni Florencia. Sa sobrang takot ay biglang napasigaw si Mori at kasunod noon ay nabuwal ang dalaga. Bigla na lang nawala ng malay. Chapter 24. Nang may higa na nina Jomar at Froilan si Mori sa kanyang higaan ay lumabas na rin ang dalawa sa silid ng dalaga. Kinansela ni Hexer ang dapat sana ay lakad nila. Naupo ang binata sa gilid ng kama ng tulog na si Mori. Nang nararamdaman ni Mori na silang dalawa na lang ng kaibigan niya sa silid ay dahan-dahan niyang binuksan ang kaliwang mata upang masigurado na silang dalawa na lang. Talaga ni Hexer ang nasa kwarto. Nang makatiyak ang dalaga ay mabilis siyang bumangon at sumandal sa headboard ng kama. "Oh, okay ka na ba? What are you feeling right now?" Gulat ba tanong ni Hexer kay Mori. "Arte lang iyon. Huwag kang maingay," bulong Mori kay Hexer na para bang may makaririnig sa kanila. Kinabig si Hexer ng nanginginig na dalaga. Nanlalaki ang mga mata ng binata dahil sa kakaibang ikinikilos ni Mori. Nasa panganib si Florencia pero hindi ka pwedeng pumunta roon. Iyon ang bilin niya. Bukod ay may iba pang alien daw rito sa Earth, kinakabahan na kwento ni Mori. "Galing ka ba roon?" "Oo," pag-amin ni Mori. "Mahalaga sa akin ang oras dahil nakikita kong mahina ka na. Mahal na kasi kita. Gusto ko lang sana magpaturo kay Florencia kung paano gamitin ang makina. Naginawa niya pero binigay niya na ito sa akin. Hawak mo na ang machine." Tanong ni Hexer. Gulat na gulat siya sa sinabi ni Mori at tila hindi napansin ang pag-amin ng dalaga ng damdamin niya. Ngunit ang totoo ay ang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa tuwa pero ayaw niyang bigyan ng pag-asa si Mori baka sa huli ay masasaktan lamang ito. Si Mori naman ay natahimik. Tumama ang loob niya dahil mas napansin ni Hexer ang tinabi niya tungkol sa machine kaysa ang pag-amin niya ng nararamdaman. "Mori, tinatanong kita nasa iyo na ba ang machine?" Nakasigaw ang binata kaya pigil ang mga luha na napatango na lang Mori. "Don't tell anyone about it. Ikamamatay natin ito," pakiusap ni Mori kay Hexer. Gustong yakapin ni Hexer ang dalaga ngunit nagdalawang isip siya. Hindi siya sigurado sa magiging kinabukasan niya kaya para sa kanya ay mas mabuting manatili lang silang magkaibigan. Kunwari ay baliwala na iniwan ni Hexer ang nagdaramdam na dalaga. Lumabas siya ng tilid ni Mori at hinanap si Froilan. "Ninong, ipunan niyo ang mga Hatos na nasa malapit. Kailangan ni Florencia ng tulong. Datin. Puntahan niyo siya," utos ni Hexer sa ninong Froilan niya. Si Jomar na nagtataka ay hindi na napigilan ang mapatanong. "Ano ang nangyayari, boss?" "Sabihan mo ang lahat ng guards at bodyguards ko na maging alerto," sabi ni Hexer kay Jomar. "Mabuting handa kayo sa anumang panganib." Makalipas ang 3 oras ay nakabuo si Froilan ng 2 batalyon ng mga matatapang na Hatos na naninirahan na sa Japan. Lahat sila ay nagbibigay pugay sa kanilang prinsipe. Ang kanilang katapatan kay Hexer at kay Miguel ay hindi matatawaran. Sa John Kyoto, kung saan matatagpuan ang tinitirhan ni Florencia ay agad nagkalat ang mga Hatos. Nisa ang utos sa kanila ni Hexer, ang iligtas si Florencia sa kapahamakan. Hindi. Tinabi ng binata sa 2 batalyon ng mga mandirigma ng Hatos ang tungkol sa alien na tinabi ni Mori. Hindi niya gustong ipahamak ang mga ito ngunit naisip ng binata na kung totoo. Nang may alien ay siguradong na-detect na ito ng mga mamahaling kagamitan ng Japan lalo at masyadong advance sa technology ang bansang kinaroroonan nila. Pagdating ng grupo ni na Froilan sa tapat ng bahay ni Florencia ay sinalubong kaagad sila ng matinding pagsabog. Agad na paatras ang grupo nila. "May tanim na landmine sa palibot ng bahay," sabi ng isang Hatos. "Florencia, si Froilan ito. Isa ako sa mga Hatos. Narito kami para iligtas ka." Ngunit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Sa halip ay magkakasunod na putok ng barilang narinig ng grupo at isa-isang may tinatamaan sa hanay nila. Batid nilang delikado ang operasyon dahil mukhang pinaghandaan ng kalaban ang pagdating nila.
Who are our enemies? Tanong ng isang Hatos. I'll have no idea. Whoever they are, we have to be vigilant. They are prepared and ready to blow our heads, sagot ni Froilan. Damn. Napamura ang isang miyembro ng Hieto nang punteryahin siya ng kalaban. Gumanti. Ito ng putok at walang patawad sa mga kalaban na ayaw silang tantanan. It's a new group. Malakas na sabi ni Froilan. Ngunit paano sila nagkaroon ng tao rito sa Japan? Paano mo sila nakilala? Tanong ng kasama nila. Tasuot nilang damit. Tatak ng Sanoa ang agila, sabi ni Froilan. Kahit 2 batalyon na ang Hato ay nahihirapan pa rin silang talunin ang Sanoa. Group na masyadong mainit. Nakakalat sila sa John at marami na silang napapatay sa mga kasama ni Froilan. Gayunpaman, sinikap ng mga miyembro ng Hato na mapasok ang saradong bahay ni Florencia. Tinubukan nilang dumaan sa malaking trangkahan ngunit hindi nila iyon mabukasan. Kapit sa patalim na umikot sila sa bahay. Bawat hakbang nila ay kontrolado dahil sa mga bombang nakatago sa ilalim ng lupa at natatabunan ng mga tuyong dahon. Dagdag pa ang pagbaril sa kanila ng magagaling na miyembro ng Sanoa. Sa kabila ng mga sunod-sunod na pagsabog at mga balang hindi malaman kung sino ang tatamaan, nagtagumpay ang grupo ni Froilan na makapunta sa likod ng bahay. Pinilit sirain ng mga miyembro ng Hatos ang pinto. Maingat na pumasok sa bahay na tinitirahan ni Florencia si Froilan kasama ang iba pang mga kakampi. Nakakabinging katahimikan sa loob ang sumalubong sa kanila. Tanging mga tunog lamang ng kanilang mga paang naririnig nila. Hanapin niyo si Florencia. Utos ni Froilan. Boss, wala siya, sagot ng isang maskulando na lalaki. Hindi siya maaaring mawala. Magagalit si Hexer, sabi ni Froilan sa mga kasama niya. Boss, dito. Tigaw ng isa pang lalaki. Itinuro niya ang daan papasok sa basement. Mabilis na tinungo ni Froilan ang hagdan pababa sa basement. Ang laki ng mga hakbang niya habang nakatutok ang baril sa unahan. Ngunit napatda ang lalaki Jimekete niya si Florencia na nakahiga sa higaan nito, wala ng buhay. Base sa mga gamot na nasa mga kamay pa nito ay kinitil ni Florencia ang seril niyang buhay. Nagtataka man ay mabilis na kinuha ni Froilan ang bangkay. Sa tulong ng mga kasamahan ay agad nila itong ibinaon sa hukay na nasa likod ng bahay. Mukhang napagod na ang Sanoa, sabi ng isang lalaking katabi ni Froilan. Kailangan na din natin umalis dahil mahigpit ang mga alagad ng batas dito. Tiyak darating sila any moment. Walang sinayang na sandali ang grupo ni Froilan. Pagkatapos mailibing si Florencia sa likod ng bahay ay agad din silang umalis sa lugar na iyon pero sinigurado nilang walang maiiwan na bakas na magtuturo sa Hatos bilang mga salarin. Sa bahay ay hindi mapakali si Hexer. Hindi na lumabas ng silid niya si Mori at hindi rin siya mapakali dahil wala siyang natatanggap na balita tungkol sa lakad ni na Froilan. Boss, magpahinga na kayo. Tatawagan ko na lang kayo kapag may balita na, sabi ni Jomar. Ngunit sumenya si Hexer sa lalaki na umalis muna ito sa harapan niya. Nakasandal ang likod sa sandalan ng sofa, marahan na ipinikit ni Hexer ang kanyang mga mata. Paano ko ba sasabihin kay Mori na gusto ko na rin siya kung ganito kaina ang katawan ko? Sana ay mabuhay pa ako ng matagal. Kapag nangyari iyon, hinding-hindi ko na pakakawalan pa si Mori. Sa ngayon, didistansya muna ako para kung sakaling mamatay ako. Hindi maging masakit sa kanya ang paglisan ko, bulong ni Hexer sa sarili niya. Samantala sa kwarto niya ay pinagsisisipan ni Mori ang paanan ng kama. Nagagalit at nasasaktan ng dalaga sa pambabalawala sa kanya ng kanyang kaibigan. Puwisit na alien na ito, akala niya hahabulin ko siya, gigil na sabi ni Mori. Humanda ka sa akin. Simula ngayong araw na ito, hindi na talaga kita papansinin. Dumating ang grupo ni na Froilan. Ang naidlap na si Hexer ay agad na napatayo at tinalubong ang grupo. Marami ang duguan sa mga ito na agad namang inas-ikaso ng mga Hatos. Din na doktor. Patawad, Hexer, bungad ni Froilan. Natagpuan naming patay na si Florencia.
Nagpakamatay siya. Inilibing na rin namin siya kaagad. Kung alam ko lang na ganoon din pala ang gagawin niya, sana hindi ko na lang kayo ipinadala doon. Marami pa tuloy ang napahamak, sable ni Hexer. Pero, sigurado ba kayo, Ninong, na nagpakamatay nga siya? Oo, hawak niya pa ang mga gamot sa kamay niya. Walang reaksyon ng Mafia Prince. Tinalikuran niya ang grupo ni Froilan pagkatapos iutos. Nagamutin ang mga sugatan. Tumuloy na rin ang binata sa silid niya. Hindi ko gusto ang nangyari kay Florencia, hindi kaya may foul play sa nangyari. Lumabas si Hexer at hinanap ang ninong Froilan niya. Magulo ang kanyang isip kaya hindi niya ito natanong kung sino ang nakalaban ng mga ito. Mga miyembro ng Sanoa Mafia Group ang nakasagupa namin. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila kay Florencia, ani ni Froilan. Bakit may Sanoa rito sa Japan? Iyan din ang hindi namin alam, Hexer. Ang buong akala namin ay maliit silang grupo pero hindi pala. Nagtataka rin kami kung ano ang hinahabol nila kay Florencia, wika ng ninong Froilan ng binata. Sabihan mo, Ninong, ang mga magagaling nating tauhan dito na alamin ang totoo. May mga tapat pa rin tayong tauhan sa Libana, sabihan din sila na mag-imbestiga roon. Pagkatapos sabihin iyon, niwan ni Hexer ang ninong Froilan niya. Tumungo siya sa silid ni Mori. Hanggang may mga taong naniniwala pa sa kanya ay hindi siya pwedeng sumuko na lang sa kanyang tungkulin kaya kahit nanghihina ay gusto na niyang malaman kung ano ba talaga ang gamot sa sakit na hindi naman makita ng mga espesyalista. Inenggila ni Mori ang makulit na binata na walang tigil kakikatok sa silid niya. Hinipit naman ni Hexer ang baywang ng dalaga at aktong hahalikan ng kaibigan ngunit umiwas si Mori. From now on, don't touch me. Don't kiss me. Narito ako para tulungan kang gumaling at maging isang magaling na pinuno ng Heto. Let's put distance between us. Mahirap ang umasa. Kawala, prangka na sabi ni Mori. Nalilito na napatingin lang si Hexer sa kaibigan. Ayaw niyang lumayo sa kanya si Mori. Dahil batid niya sa sarili na may kakaibang damdamin na siya para sa dalaga subalit, ayaw niya din na maging malapit ng sobra sa kaibigan dahil baka masaktan lang ito kung sakaling hindi. Kayanin ng katawan niya ang kanyang karamdaman. Ngunit mas nanag ang sigaw ng puso ng Mafia Prince. Mas hinigpitin niya ang yakap kay Mori. Ang dalaga naman ay ipinagtutulakan ang lalakal. Kahit ipagtulakan mo ako, hindi kita pakakawalan kasi akin ka na at gustong idugtong ng binata ang salitang mahal kita ngunit hindi niya masabi sa takot na siya mismo ang unang manakit sa dalaga. Ituloy mo, sabi ni Mori. Kailangan kita. Kung mahal mo talaga ako, tutulungan mo akong gumaling. At magsisimula na tayong alamin ang katotohanan sa pagkatao ko ngayon din kaya kunin mo na ang ibinigay sa iyo ni Florencia dahil handa na ako. Napakurap-kurap si Mori. Umiti siya ng mapang-akit at saka pinasadahan ng mga daliri niya ang labi ng binata pababa sa dibdib nito. Bago kita tulungan, pumayag ka munang maging boyfriend kita, sabi ng pangahas na dalaga. At gumawa ka ng kasulatan na ako lang ang magiging reyna ng Heto pagdating ng araw na muli mo nang mabuo ang grupong ito. Chapter 25. Ngiting-ngiti si Mori habang nakatingin sa lalaking parang hindi mapaanak. Lakad ito ng lakad sa loob ng silid ng dalaga habang nag-iisip ng isasagot sa dalaga. Matatag ang sabi ng dalaga, kung hindi papayag si Hexer sa gusto niya hahayaan niya na lang itong mamatay. Kakampi ba talaga kita o ang katapatan mo ay na kay Jordan pa rin? Kunot noong tanong ni Hexer. Hindi gusto ng binata na pagdudahan si Mori ngunit ang panggigipit nito at ang kagustuhan na maging reyna ng Heto Mafia Group ay kainahinala para sa kanya. Alien, anong klaseng tanong iyan? Hindi ka naman high sa gamot, di ba? Inis na sagot ni Mori. Bakit gusto mong maging reyna ng mga Hetos? Oh, bakit? Sino bang babae ang gustong may kaati siya sa lalaking mahal niya? Kayo pa. Namang mga miyembro ng mafia kung sino-sino na lang ang pinapatulan. Kung ang puno ng niyog nga ay dadimaitan, gahahasain nyo na at papatulan. Malakas na sagot ni Mori.
Alam mong hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan o kahit sinong babae, Mori. Ikaw pa lang ang babaeng hinalikan at niyakap ko. Ta ngayon, oo. Figuresto lang ako. Ayaw kong pagdating ng panahon ay itatapon mo na. Ako katulad ng ginagawa mo ngayon. Tigaw din ni Mori. Hindi malaman ni Hexer kung ano ang isasagot niya sa kaibigan. Iniwan niya si Mori sa tilid nito at saka ipinatawag sina Froilan at Jomar. Tapos na ang trabaho natin dito sa Japan. Uuwi na tayo ng Libana. Tabihan ng mga Kitos na tapat pa rin sa akin para handa sila sa pag-uwi ko. Ihanda na rin ang private na eroplano dahil agad-agad ang balik natin ng Libana, utos ni Hexer. Gusto ng binata na bago umuwi sa susunod na araw ay mamasyal muna siya sa Kyoto. Ngunit nang yayain niya si Cedric ay pinagsabihan siya ng kaibigan na huwag nang tumuloy. Dahil mahina nga ang katawan niya. Nanghihinayang na umupo si Hexer sa duyan na nasa ilalim ng puno. Talibana na ako magpapagaling, sabi ng binata. Sana makumbinsi ko si Mori na tumama pa uwi. Nang malaman ni Mori na uuwi na ng Libana si Hexer at ang grupo nito ay napatanong. Siya sa sarili kung paraan ba iyon ng binata para iwasan siya. Natakot ang dalaga na baka maiwan siya sa Japan at piliin na lang ng kaibigan niya na umuwi ng Libana at doon hintayin ang kamatayan nito kaysa ang makipagrelasyon sa kanya. Tinubod ni Mori si Hexer sa silid nito. Ang binata na dapat sana ay magpapahinga na ay napabalikwas ng bangon ng ibagsak ni Mori sa hinihigan niya ang AHX2 machine at ang isa pang device. Oh, bakit? Nanlalaki ang mga mata na tanong ng binata sa nakapamaywang na dalaga. Dalhin mo iyan pag-uwi mo para magkaintindihan kayo ng nanay mong alien. Ha? Anong haha ka riyan? Aalis ka ng Japan, uuwi ka ng Libana para lang hindi kita maging boyfriend, di ba? Oh, sige. Lumayas ka na at dalhin mo ang mga makina na iyan. Galit na sabi ni Mori. What the fick, Mori? Gusto mong maging girlfriend ko? Sige, girlfriend na kita. Huwag ka. Nang iiyak kapag namatay na ako. Damn it. You're so stupid. Akala ko pa naman matalino ka. Magsimula ka ng pagsilbihan ako bilang boyfriend mo. Ano? Si Mori naman ang nawala sa sarili. Noon niya lang kasi nakitang nagalit si Hexer nang ganoon at salubong ang kilay nito habang matalim na nakatingin sa kanya. Humiga ka rito sa tabi ko. Girlfriend na kita ngayon kaya pagsilbihan mo ako. Teka. Hihiga ka rito o ipakukulong kita sa kwarto na punong-puno ng mga hayop na pinag-eksperimentuhan mo. Napilitan si Mori na alisin sa kama ni Hexer ang mga makina at humiga siya roon. Nanginginig ang dalaga habang yakap siya ng binata na malalim ang buntong hininga. Hindi. Gusto ng dalaga na makulong sa silid na punong-puno ng ahas, tarantula, ipis at kung ano-ano. Pa. Kahit nasa mga lalagyan iyon ay takot ang dalaga na habang natutulog siya ay makalabas. Ang kahit isa sa mga ito at madikit sa kanya. I hate you for not giving me any choice, bulong ni Hexer sa may punong tainga ni Mori. Kinakabahan na humarap si Mori kay Hexer. Tinitigan niya ang mukha ng binata. Nakapikit ito at tila ayaw makita ang mukha ng dalaga. Stop staring at me. Will you? Sabi ng binata. Nanindig ang balahibo ni Mori. Naamoy niya kasi ang mabangong hininga ng kaharap. Walang palem na hinalikan niya si Hexer sa mga labi nito. Hindi naman tumugon ang binata na nagpipigil ng sarili. Ang arte ng alien na ito. Kung maka-emote akala mo virgin, wika ni Mori. Virgin pa ako, pag-amin ng binata. Talaga. Hindi kumibo si Hexer sa halip ay mas hinapit niya si Mori para mas makalapit ito sa kanya. Uuwi na tayo ng Libana para doon natin gawin ang dapat nating gawin. Kung sakaling mamatay ako habang inaalam natin ang tungkol sa akin o habang nakikipag-usap tayo sa nilalang sa TV, at least nasa Libana na ako. Ilibing mo ako sa tabi ng puntod ng mga magulang ko, bilin ni Hexer. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Hindi siya nakakibo at napatitig na lang. Siya sa mukha ng lalaking katabi niya. You're not going to die, bulong ng isip ni Mori. Huwag kang iiyak kapag That is the reason kung bakit ayaw kong aminin ang
Nararamdaman ko, patuloy ng binata. I don't want to hurt you. I don't want to see you crying. Nakatulog na si Hexer ngunit nanatiling gising si Mori. Hindi kayang tanggapin ng puso at isip niya na iiwan siya ni Hexer kaya nag-isip siya ng paraan kung paanong hindi bumigay ang katawan ng lalaking mahal niya. Dumating ang araw ng pag-alis ni na Hexer at Mori sa Kyoto. Gwardyado ang Mafia Prince. At walang sino man ang pwedeng lumapit o dumaikit sa kanya maliban kina Mori at Jomar. Si Froilan ay malikot ang mga mata lalo na nang sumakay na sila ng sasakyan papunta sa airport. Dahil sa pagsisikap ni Mori, mas malakas at mas mamula-mula ang mukha ng Mafia Prince. Bantay sarado kasi ng dalaga ang pagkain ng binata. Hindi naman makatanggi si Hexer. Kahit nasusuka na siya sa mga gulay at prutas. Pagpasok ng sasakyan ng mga Hato sa airport ay binigyan sila ng welcome party ng mga kalaban. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa entrance. Mabuti na lamang at nasa loob na ang grupo ni Hexer. Habang nagkakagulo ang mga tao ay patay mali siya ang binata na naglakad palapit sa private plane na naghihintay sa kanila. Habang kampante si Hexer na nakaupo sa loob ng eroplano ay nagkakabarilan naman sa loob ng airport. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagpapasabog sa paliparan at nakipagbarilan sa mga gwardya. Ang habol nila ay makuha ang Mafia Prince Maghato Mafia Group. Nakaalis ang eroplano na walang naging sagabal kahit may bar ilan sa airport. Hindi. Alintana ni Hexer ang gulong iniwan niya sa nilisan na paliparan. Wala rin naging problema sa pagdating niyang muli sa lugar na gusto niyang balikan. Ang mga tagasunod niya ay matyaga pa din na naghihintay. Dahil wasak ang bahay ng kanyang mga magulang sa Hato compound kaya sangaw. Muna umuwi si Hexer. Ang mga taga-isla ay masayang tinanggap ang kanilang prinsipe. Doon, dinais manatili ng binata dahil kahit paano ay magiging malapit siya sa kapaligiran. Nagtaka ang mga tagangaw ng maghatid ng isang napakalaking generator sa isla. May monitor din itong kasama. Ngunit walang kahit isa ang nagtanong sa kanila. Bakit dito tayo? Mas mahirap para sa atin ang makipag-communicate sa nanay mong alien. Baka hindi kayanin ng generator, nag-aalala na sabi ni Mori. Sumugal muna tayo bago natin sabihin ang pwedeng kalabasan, sabi ni Hexer sabay. Hawak sa kamay ng dalaga. Bakit ayaw mong sumugal sa akin? Kung hindi ka padaanan sa tumigil ka na nga, Mori. Gusto ko na nga sanang isuko ang pagmamahal ko sa iyo. Manhid ka kasi talaga, alien. What did you say? Galit na tanong ni Hexer. Hindi niya nagustuhan na gusto na siyang sukuan ni Mori. Mahal kita. No. Hindi iyan ang narinig ko. Hoy, alien. Huwag kang bumuga ng apoy. Tikindeng-kindeng na lumayo si Mori kay Hexer. Nakita kasi ng dalaga na hindi nagustuhan ng binata ang mga hirit niya. Nagpalakad-lakad si Mori sa dalampasigan. Hindi pa nagtatagal ay nasa likod na ni Mori si Jormar. Hinihingal ito at nanlilisik ang mata sa dalaga. Ano ang problema na naman kaya ng kutong lupa na ito? Bubulong-bulong na sabi ng dalaga. Umuwi ka raw. Pinasusundo ka ni boss. Uuwi raw tayo sa Hato compound, sabi ni Jomar. Bakit daw? Kasalanan mo ito. Dahil dyan sa kabaliwan mo, kung ano-ano ang pumapasok sa isip ni boss. Ginugulo mo ang utak niya. Aba, bakit ba palagi kang galit sa akin? Sa sobrang gigil ni Mori sa sinabi ni Jomar ay binigwasan niya ito ng isang straight na suntok. Hindi naman nakailag ang lalaking nabigla. Mabilis rin na yumigkas ang braso nito at inambehan si Mori ng kamao. Ituloy mo, sige. Hamon ni Mori. Unti-unting ibinaba ni Jomar ang kamao niya. Nanlilisik ang mga mata na tumalikod ito. Dumudugo ang ilong ng lalaki at marahas na nagsalita. Nang dahil sa iyo, nawawala sa focus si boss. Hindi ko alam kung ano ang ipinakain mo sa kanya para magawa mong baguhin palagi ang mga desisyon niya. Bilang leader, dapat ay hindi. Siya pa iba-iba ng pasya pero dahil sa iyo, nagagawa niya. Hindi nakaimik si Mori dahil sa narinig niya. Nakasunod siya kay Jomar at mabilis ang lakad nila pabalik sa bahay na tinutuluyan nila.
Pagdating sa bahay ay nakahanda na ang chopper na nakita kanina ni Mori. Si Hector ay naghihintay na rin at handa nang umalis. Nagtataka na napatingin si Mori sa ngayon ay nobyo. Niya na. Bilasan mo na. Aalis na tayo. Malakas na sabi ni Hector. Liz. Ano ito? Nauutol na tanong ni Mori. Mas magiging madali ang trabaho mo kung nasa Hato compound tayo. Sakay na. Nakangiti na si Hector habang nagsasalita. Lumabas ang mapuputing ngipin nito at maaliwalas ang gwapo nitong mukha. Ngunit sumama ang tingin nito kina Jomar at Mori nang makitang dumudugo ang ilong ng una. What happened to your nose? Tanong ng binata kay Jomar. Tinuntok, boss, ni Mori. Bakit mo ginawa iyon, Mori? Tanong ng binata. Tumingin si Mori kay Jomar. Hindi niya masabi kay Hector ang mga sinabi ni Jomar. Batid. Nang dalaga na tama ito lalo at ito paalis na nga sila sa isla dahil lang sa simpleng sinabi niya. Kanina bago siya naglakad-lakad sa dalampasigan. Mori, tinatanong kita, tila nainip si Hector sa sagot ni Mori. Ano kasi? Ginulat niya ako kaya nasuntok ko siya, pagsisinungaling ng dalaga. Bakit? Biglaan ito. Ang mga gamit ko. Nandito na lahat. Sakay na. Utos ni Hector sa dalaga. Mabilis na sumampa ang dalaga sa chopper. Ngayon nababalik sila sa Hato compound ay. Hindi batid ni Mori ang dadatnan niya. Nagulat pa ang dalaga ng mahigpit na kapitan ni Hector. Ang mga kamay niya. Sa Hato compound ay matiyagang naghihintay si Froilan sa inaanak niya. Nauna na doon. Ang ninong ni Hector para ayusin ang lahat sa kanyang pagbabalik. Daig pa ng binata ang nakakulong ngayon sa pagbabalik niya sa lugar na dati-rati ay bukas para sa lahat ng Hatos. Ang dating bahayan sa Buntad Street na nasunog ay wala na. Malinis na iyon at pinalayas ni Froilan ang mga Hatos na naroon na nagtaksil kay Hector. Iyon kasi ang utos ng binata. Nang lumapag ang chopper na sinasakyan ni Hector sa malawak na damuhan sa loob ng compound ay isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa kanilang lahat.